makakinalan nating mga Pilipino ay nananalaytay sa ating kultura at kaugalian na patuloy na binubuhay sa sining, musika at literatura. Sa malalayong lugar tulad ng Lubwagan sa Kalinga, nananatili ang paglingon sa kinagisnang tradisyon at pinagyayaman pa ito gamit ang makabagong mga kagamitan. Sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development, nabigyan ng gusali ang mga patuloy na nagtataguyod ng sining sa iba't ibang larangan. Ang mga blacksmith o panday sa isang barangay sa Lubwagan ay nakapagpatayo ng istruktura mula sa SLP para magamit nila sa paggawa ng mga instrumento na kabilang sa mga nagpapakulay sa tradisyon at kultura ng Cordillera. Ano nga ba ang mga instrumentong ito at ano ang sining sa likod nito? Malalaman natin yan dito lamang sa Kwento ng Pag-asa at Pagbabago. Gong. Kape. Walis. Gulay. Mga nililok na kahoy. Hinabing telang gawang kamay. At marami pang mga instrumentong metal. Ilan lamang yan sa mga ipinagmamalaking produkto ng Cordillera Autonomous Region o CAR. Dito din matatagpuan ang maraming alagad ng sining na kinikilala sa buong bansa, maging sa iba pang panig ng mundo. Mataas ang respeto ng mga taga rito sa sining at kultura ng rehiyon. Magmula sa gawang kamay hanggang sa musika. Kitang-kita ang pagiging malikhain ng mga taga-Cordillera. Maswerte kami na nakilala namin ang ilan sa mga patuloy na nagbibigay daan upang manatili ang katutubong musika sa Kalinga. Sila ang Upper Uma Pandayan SLP Association. Kabilang sila sa mga natulungan ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development na magkaroon ng maayos na paggawaan ng instrumentong pangmusika gaya ng gongs. Retiti ko kami ma'am, takang nga tulong leti nga sa LP ma'am ta idi dumang kuwagat mapan kami nga trabaho dumang ili ma'am. Nang tatanga sumbangpot ito SLP kita tatami lang naranasan ti mayat kayam dito SLP ma'am. Di nagrugi kami ti blacksmithing kasi na ngayon lumagaan nga jay kwa may pamilya mino ka pamilyado ta so ti no gramit kami ti buneng kasi jay naawan dito buneng sakit awan sa pagalaan di ka gatang mi ti para ti kwa may pamilya may. Ang Upper Uma Pandayan SLP Association, initially they're comprised of 30 SLP participants. Sa ngayon po, 15 sila, but the initial participants, 10 sa mga yon ay 4-piece beneficiaries as well. And they were established noong January 2021. Ipinakita ng mga panday kung paano sila gumagawa ng mga instrumentong metal. Kung mapapansin nyo, paulit-ulit pinupukpok ang metal. Pagkatapos, isasalang naman nila sa apoy. At huhulmahin. Tinitiyak din nila na tama ang tunog at kalidad ng mga gong na natapos. Dito'y black, mayat ti uni na ngay. Dito'y bronze, kasla nagduma ngamin ti uni na ma'am. Kasla yung rumwar ngay. Rumwar ti uni na dito bronze. Dito black, do speaker ko ma. Pinakabahon ti speaker ko ma. Dito bronze, kasla Twitter.
agpatong na ilaok na ngay data bronze ngan black ta agkwati sounds na. At alam nyo ba na inaabot minsan ng ilang linggo bago matapos ang isang set pa lamang ng gong? Nai-imagine nyo na ba kung gaano ang ibinubus na talento, kakayahan at lakas para makumpleto ang instrumentong ito? Ang halaga nito ay nasa 3,000 piso hanggang 50,000 piso at maaaring umabot pa sa mas mataas na presyo dahil sa uri ng metal at yari ng mga instrumento. Karaniwan na ginagamit nila ang bronze. Di maalam iti may sabulan. Maalam iti 70. Ngayon kailangan nga katayin may daduma nga kas lang itang dan nga iti kakadwa may. Agbalin nga 40, 50 kas dya iti kas lang ay kwa may. Garansya may nga agar-aramit ti kwa. Talaga nga narigat ti agaramit ti kasto yung agangsadam. Katangam ti flat set, ti 30,000 na may isa nga flat set. Trabaho ti may isa nga bulan, ti may isa nga set. Gumagawa din sila ng mga patalim at bolo na depende ang presyo sa intricate at personalized design ng kaluban o case nito. Di arami din gamin ti daduma. Da kami gamin. Na adunga ti manu-manu nga rami din mga kwa. Tadi ay daduma nga blacksmithing daduma nga lugar. Puro makina amin di usarda. Na medyo makatipid kami. Mangala ka pa lang ti naduma nga usarem. Ti cutting disc, foam, ta puminis, pumintas ti kita na. Pinondohan ng SLP ang pagawaan at mga kagamitan sa pagpapanday ng humigit kumulang 700,000 piso. 400,000 piso dito ang napunta sa pagpapagawa ng gusali, habang 300,000 piso naman ang halaga ng materyales. Ginamit naman nila na pambili ng generator at chainsaw nang kumita sila ng 60,000 piso mula sa kanilang mga produkto. Nang dumating mga itong SLP, ma'am, mas maano yung kasi machine eh. May machine na. Mas mabilis. May welding machine kami, ma'am. Tapos may sander. Tapos speed cutter, ma'am. Blower. May maso, ma'am. At iba pa, ma'am. Marami, ma'am. Ang SLP ay isang programa ng DSWD na naglalayong mapabuti ang socio-economic status ng mahihirap, mahina at marginalized na mga sambahayan at komunidad. Nagbibigay ito ng capacity building para mapahusay pa ang kanilang kakayahan na mapanatili ang kanilang pangunahing kabuhayan. Sa ngayon po, ayun, 15 sila. Every month naman po sila minomonitor ng SWAD SLP Kalinga. And as per the monitoring, thriving naman po ang SLPA na ito. Nami-meet naman po nila yung goal. Although meron silang mga competitors from private blacksmith associations din. Ang edge lang nila is meron silang regular orders, regular consumers, regular customers. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng mga ninuno ng mga taga-Kalinga na nasa pusod ng Cordillera, ayon sa National Commission for Culture and the Arts, kilala noong unang panahon ang Kalinga ethnic group bilang headhunters o yung mga pumupugot ng ulo sa kanilang mga paglusob. Mas maganda sa amin kasi manu-mano nga eh. May machine kami dito pero sa amin, yung unang panahon, ina-adapt namin yung process ng paggawa ng itak, ma'am. At sa ibang kasi, hindi naman sa kompetensya pero sa iba kasi, puro machine yung ginagamit nila, ma'am. So anong kahalagahan nito sa kultura ng bayang ito? Malaga, ma'am. Para sa amin, malaga. Kasi nung unang panahon pa yung lolo at lolo namin, minamana namin sa kanila, ma'am. Kaya hindi nakakapagtaka na tunay na dekalidad ang kanilang mga produktong gawa sa metal dahil pinatibay ito ng kasaysayan at tradisyon. Dito yung blocks, pagpapanday kita, anima namin iti ko ngay, lolo, idi pa lang dito yung ma'am. Awan din nabaliwan nga ko, awan din nabaliwan lang dito yung ma'am.
Although kwagat machine ti usaram mi ti process na talaga isumat lang ti susuruton mi di damo pa lang idi lululo at idi kwa pa lang. So nga no pangkwaan ket no idilikod ti dumang agarami ti blacksmith ket kwagat dito upper uma ti original ma'am. Yung manual labor naman kasi nila, it's their edge in the quality of the material that they produce, especially for the gongs and yung mga itak nila. Mayroong 31 Kalinga ethno-linguistic group at isa na dito ang Lubwagan. Magkakaiba man sila ng dialekto at pagbaybay ng salita. Sa bandang huli, naroon pa rin ang pag-unawa o pag-intindi sa mga salitang nais iparating ng kanilang kausap. Kagaya ko, na sanay sa lingwaheng Filipino, kahit na hindi ko masundan ang kahulugan ng kanilang bawat salita, nasusundan ko pa rin ang diwa ng kanilang mga pahayag, lalo na sa usapin ng musika at sining. Patunay ito na kahit na mapadpad ka sa ibang panig ng mundo, ang lingwahe na makakapagbuklod sa isa't isa ay dala ng sining at musika. Dito'y produkto to yung gangs, nakapanit Taiwan. Dito'y Hong Kong. Dijay ma'am tinapanan na. No, kukuha ka nulo dijay, gistambay ka nulo dijay, trabaho ta Hong Kong na tagatoy Philippines. Tamapan dijay resort, usarinda. No, agbodbodong may dijay Hong Kong, no Taiwan. Usarin may dita gangs ma'am. Sa panahon ngayon, mas tinatangkilik na madalas ang mga gawang sining na nabuo sa mas madaling paraan, mga sining na artipisyal. Pero sa kabila ng lahat, patuloy ang iba nating kababayan sa pagsusulong ng mga paraan para ipagpatuloy ang orihinal na tradisyon ng paggawa ng mga bagay na sumasalamin sa pagkatao natin bilang mga Pilipino. Suportahan po natin sila sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kanilang mga gawa. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, may matatagpuan po tayong mga gawang kamay na tunay na kahanga-hanga at imaipagmamalaki ng bansa. Narito po lagi ang DSWD upang patuloy na suportahan ang mga lokal na manlilikha at kanilang mga produkto na makakatulong sa pagpapaunlad ng kultura, sining at pangkabuhayan ng mga manggagawa. Naway nabigyan po namin kayo ng panibagong inspirasyon na kumilos, magnilay at itaguyod ang ating pagka-Pilipino. Hanggang sa susunod pong Martes, abangan po muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.